Hi guys, and welcome back to our YouTube channel. And tara, pag-usapan natin ang 5 tips paano ba tayo mas makakatipid dito sa Japan. Well, ginawa ko itong video na to kasi talagang kahit ako guilty din ako dito sa 5 tips na ito dahil ito ay based on my experience, pero may ilan din naman na hindi ko pa na-experience. Kaya kung ikaw ay isang OFW dito sa Japan or bago ka pa lang dito, well, this video is for you para mas maging guided ka. Dahil ako, kung nalaman ko to nung una pa lang, gagawin ko ito or iiwasan ko ito. Ready ka na? Number 1. Dito sa Japan, ang isa sa mga talaga namang dapat mong i-worry every month ay yung iyong rent sa iyong apartment. Dahil dito sa Japan, ang apartment ay hindi mura. Talagang may mga apartment na sobrang mahal. Nung unang nag-rent ako ng apartment dito sa Japan, hindi siya ganun kalaki, hindi rin naman siya ganun kaliit, pero sobrang mahal. Like umaabot ito ng mga nasa 87, nag-range siya ng 87 to 89,000 yen per month. And then, nalaman ko na meron pa palang mas murang mga apartment dito sa Japan. Like nagulat ako kung gaano kalaki ang pwede kong itipid. Imagine, 1 year ako nagbabayad ng mga nasa range ng 87,000 kasi meron din siyang maintenance fee at higit sa lahat, meron ka pang kuryente, meron ka pang tubig, meron ka pang gas. So, ang binabayaran ko noon, umaabot ng mga nasa 150,000 kasama na yung lahat-lahat pero wala pa yung pagkain doon. So, sa mga kababayan natin dito sa Japan, subukan yung mag-rent ng mga tatami rooms or tatami houses. Hindi man sila ganon kabago, hindi man sila ganon ka-luxurious, or hindi man sila ganon kaganda para sa paningin ng iba, pero pwede na, relax na rin yan. Ang importante, may maayos na kusina, may maayos na CR, at higit sa lahat, meron kang matutuluyan at matutulugan. Ang inisip ko na lang, sa Philippines nga, tayo ang nagpapaganda ng mga apartments natin. So why not na kung ano yung maabutan natin na mura, ayusin at pagandahin na lang natin. Paano ako nakatipid? Imagine yung mga tatami houses or mga tatami rooms na rent ay nag-range lang sila ng mga 30 to 40,000 yen per month. Mula noong una kong rent na nasa 87,000 to 89,000, halos kalahati yung natipid ko dito sa tatami house. Sa mga susunod na video, itry ko sa inyong i-tour itong bahay na tatami house kung saan ako nakatira ngayon. And it's giving Japanese traditional house. Sabihin nyo lang doon sa pinaka property office ninyo or doon sa Fudosan nga kung tawagin dito, meron po ba kayong mga tatami or old houses? Kasi I don't mind. Mas gusto ko po is yung ganitong range lang ng rent every month. Or ito po yung kaya ko na rent every month. Number 2, go to public gym instead of expensive gym. Maraming mga magagandang gym dito, kompleto sa amenities, magaganda mga facilities, pero sobrang ganda din ng presyo. At kung gusto mo makatipid, meron din ang Japan ng mga public gym na kesa magbayad ka ng mga nasa 20,000 monthly for the expensive or private gym, why not na mag-public gym ka? Per visit pa ang bayad. Meron din naman sila mga monthly. Pero basically, ang per visit nila ay mga nasa 300 to 500 yen lang kada gamit. O di ba? Sobrang laking tipid nun kesa nagbabayad ka ng monthly sa gym na mga nag-range ng 20,000. Meron din naman mga nasa 10 to 15,000. Pero minsan, mas sigit pa doon, lalo na kung kumpleto sila sa mga facilities. May mga public gym din naman na kumpleto rin sila sa facilities, pero hindi ganun kamahal. And sobrang guilty ko dyan, kasi yung first year ko sa Japan, talagang nag-gym ako doon sa mamahaling gym. And na-realize ko, yung 1 year na yon, malaki na sana ang nasave ko kung nag-public gym na lang ako. Number 3. Alam nyo ba na kapag after working hours, pag pumunta ka sa mga convenience store, supermarket, sobrang laking discount ng mga binibenta nilang ready to go or yung mga obento nila dito. As in, almost 20 to 40% discount
minsan 50% discount pa, pero still quality pa rin yung mga pagkain. So kung gusto mo makatipid, kaysa kumain ka sa mga mamahaling restaurant after your work, itry mo ang mga obento na sobrang baba dahil sa kanilang discount, pero masarap. At hindi lang mga foreigner ang nag-aabang dyan, kundi kahit mismo mga Japanese, alam nila na sa mga oras na yan, magsisale na yung mga obento. So, punta ka na at pila ka na doon sa bilihan ng mga obento. Ang laking tipid, imagine kung isang obento ay nasa 800 yen, kapag nag-sale sila ng mga 50%, 400 yen na lang siya, pero malaking food meal na yan. Number 4. Siguro isa sa mga ma-advise ko is yung pagkain. O alam naman natin yung culture natin na talagang dapat hindi mo tinitipid yung sarili mo sa pagkain. Pero kung hindi ka marunong mag-meal planning dito sa Japan, hindi ka rin makakatipid. At kung hindi mo alam yung mga bilihan ng mga mura at quality na produkto dito sa Japan, hindi ka rin makakatipid. Mas maganda kung meron kang meal planning, like for the whole week. Kung ano yung babaunin mo or kung nagbabaon ka ba ng food sa work or kung ano yung kakainin mo everyday. Kasi dito marami kang pwedeng bilihin. Pero kung hindi ka marunong mag-budget, mahihirapan ka at maapektuhan ang savings mo. Ang isa sa pinakamura dito sa Japan na supermarket na pwede mong puntahan at meron ding mga, kadalasan may mga Filipino products din ay sa Gyomu Supa. Itong Gyomu Supermarket ay may mga tindang mga Asian foods na hindi lang dito sa Japan, iba't ibang countries din. Sa susunod nating episode, pwede ko kayong ipasyal sa loob mismo ng Gyomu Supermarket. Number 5. Ito, hindi ako guilty dito kasi hindi talaga ako pumapasok sa lugar na ito. Ito ay ang lugar ng sugalan at inuman na madalas pinapasukan. At isa pa, ang pagbili ng mga unnecessary stuff. Unahin natin yung mga gaming station. Masarap, nakakaaliw, pero kung magkakaroon na ng savings involvement or maapektuhan na ang savings mo, hindi na ito healthy. At isa pa, okay lang naman na mag-inom sa mga bar, at higit sa lahat, i-enjoy or mag-unwind. Pero kung maapektuhan na ang savings mo at nagiging habitual na ito, malakas kumain ng savings ang pagpunta sa mga bars. Lalo na dito sa Japan, maraming mga magaganda at nakaka-enjoy ng mga entertainment bars. At isa pa, napakasarap namang kumain sa loob ng bahay. Magluto at i-enjoy ang iyong me time and manood ng Netflix. Iyan yung isa sa mga quality time mo para sa sarili mo. Pwede kang bumili ng mga small beering cans, i-enjoy, mag-video okay sa loob ng bahay, pero dapat hindi tayo nakakaabala at nakakaistorbo ng mga kapitbahay. Dito sa Japan, ang importante naman ay meron tayong disiplina sa sarili natin, meron tayong disiplina sa paligid natin, at meron din tayong disiplina sa kinita natin. And I hope may natutunan kayo at may nakuha kayong tips sa episode na ito. Maraming salamat sa panonood at see you again sa ating susunod na episode.